Namamawis ang mga palad ni Hailey dahil sa kaba habang papasok siya ng simbahan. Kasalukuyang ginaganap ang kasal ng kilalang businessman na si Desmond Del Fierro. "Itigil ang kasal!" Sigaw niya nang makahugod ng lakas ng loob. Tumigil sa pagsasalita ang pari at lumingon ng lahat sa kanya. Bumilis ang kanyang paghakbang palapit sa altar. "Sino ang babaeng yan?" tanong ng bride. "Ako ang girlfriend ni Desmond." Tinitigan ni Hailey ang groom. Nakayuko ito at napahilot sa sentido. "That's not true. My son never has an affair with another woman." Apila naman ang ginang na napapatayo sa unahang hanay ng upuan. Inapala ito ng groom. "Totoo ang sinasabi ko." Giit niya taliwas sa katotohanang pakailan talaga niyang sirain ang kasal. "Sinungaling, palabasin ng babaeng yan." Utos ng bride sa mga bisita. Nilapitan siya ng dalawang lalaking nakasuot at akmang hahawakan, ngunit umatras siya. "Sandali, totoong girlfriend ako ni Desmond at dinadala ko ang anak niya." Dinukot ni Hailey sa bulsa ng pants sa pregnancy test kit na pag-aari ng kanyang pinsan. Pinakita niya yun sa mga tao. Dinala niya iyon para madaling maniwala ang lahat. "Huwag kayong maniwala sa kanya." Sigaw muli ng bride, nagpanik na. Hinawakan na ng dalawang lalaki si Hailey sa magkabilang braso at pilit kinakaladkad. Nagpumiglas siya, ngunit natigilan siya nang sumigaw ang groom. "Let her go." Tigil ni Desmond na ikinagulat ng lahat. Binitiwan naman siya ng mga lalaki at gilalas na napatingin sa groom na palapit na sa kanya. Napakisdot siya nang akbayan siya nito. "I'm sorry for the mess, everyone. It's my fault. But the woman was right. She's carrying my baby. She just told me about it last night, and it's too late to cancel the wedding. But since she's here, I personally call off the wedding to save my reputation." Anito, nalalong ikinawindang ni Hailey. "Desmond, are you insane?" Protesta naman ng bride. "I apologize. I will compensate for the damage and breach of the contract agreement. I will also apply petition for declaration of nullity of marriage in court." Napapiksi si Hailey nang bigla siyang buhati ni Desmond. Naglakad si Desmond palabas ng simbahan. "Sandali lang, sir. Saan mo ako dadalhin, ha?" Anya na nagpupumiglas. "You crashed my wedding, lady. Do you think you can get away with this easily?" May gigil nitong sagot. Binuksan nito ang pinto ng itim na kotse at pilit siyang isinakay sa tabi ng driver's seat. Lumulan rin ito at pumwesto sa harap ng manibela. Nailak na nito ang pinto kaya hindi siya makalabas. "Now tell me who the hell sent you to crash my wedding?" Nagagalaiting tanong nito at tinitigan siya ng masama. Tumitig din siya sa magagandang mga mata nito na may mahahabang pilik mata. Matangos ang ilong nito. Natural ang pamumula ng maninipis nitong mga labi na bumagay sa cleft chin nito. At lalo itong gumwapo nang umigting ang panga nito sa gigil. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sir." Wala sa wisyong tugon niya. "You're lying." Muli niya itong tinitigan nang mapamilyar ang mukha nito. At napagtanto niya na ito ang naka-one-night stand niya noon sa cruise ship kung saan siya nagkatrabaho bilang housekeeper. "Ikaw yung lalaki?" Maya-maya untag niya. "What are you talking about? Just answer my question, lady." Asik na nito. Napakislot si Hailey sa pagkagulat. Hindi ko kilala ang lalaki nag-utos sa akin. Basta, nilapitan lang niya ako sa ospital at kinausap. Nag-offer siya sa akin ng $500,000 at ibinigay na niya ang kalahati para maoperahan sa puso ang nanay ko. Hindi ko alam ang pangalan niya. Kapalit ng pera, kailangan kong sirain ang kasal mo." Kabadong pag-amin niya. Umalon ang dibdib ng lalaki. "Well, you did a great job." "Ho?" Nagtatakang tinitigan niya ito sa mga mata. Tumalim ulit ang titig nito sa kanya at bahagya siyang nilapitan. "I should thank you for saving me from a manipulative marriage to a random woman. But you ruined my reputation, making the situation worse." Anong ibig mo sabihin, sir?" "Obvious na wala kang alam sa akin at basta ka nalang tumanggap ng utos mula sa kung sinong tao. Hindi mo ba naisip na ikapapahamak mo ang ginawa mo?" "Naisip ko rin yan pero wala akong choice. Papatayin ng lalaking nag-utos sa akin ng mama ko." "And you're not afraid to go to jail after wrecking my wedding and reputation?" Ginupo na ng kaba si Hailey nang maisip na may balak ang lalaki na ipakulong siya. "Sir, please, huwag niyo po ako ipakulong. Kailangan ako ng nanay ko at may 2 kapatid ako nag-aaral pa ng college. Wala na rin kaming tatay dahil namatay na siya 5 years ago. Ako ang panganay at ako ang tumataguyod sa pamilya namin." Natatarantang palatak niya. "How old are you?" Maya-maya ay tanong nito. 28 po." "What about your educational background? Your work?"
Juan, graduate ako ng hotel management at nagtatrabaho bilang housekeeper sa cruise ship. Kakauwi ko nga lang last week kasi na-ospital ang mama ko. Saang vessel company ka nagtatrabaho? Sa DWD Cruise Line po. Umiwas ng tingin ng lalaki at napahilo sa sentido nito. I own that company. It's under the Del Fierro Group and the Maritime Company. Nawindang si Hailey. Boss pa pala niya ito. Sorry sir, promise gagawin ko ng paraan para malinis ang reputasyon mo. Huwag mo lang ako ipakulong at ipatanggal sa trabaho. Kaka-regular ko pa lang kasi sa barko. How could you fix this mess then? I don't care about the wedding, but my reputation matters to me. Anito, naniningkit ang mga matang tinitigan siya. Magpo-public apology ako at sasabihin na mali lang ako ng sinirang kasal. Pero sabi mo ipapatayin ng taong nag-utos sa'yo nanay mo kung hindi mo gagawin ang utos niya. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi nang maalala ang lalaking nag-utos sa kanya. Kahit ano na lang ipagawa niyo sa akin, basta huwag niyo akong ipakulong, sir. Hindi umimik ang lalaki nang tumunog ang cellphone nito na nasa dashboard. Kinuha nito yon at sinagot ang tawag. Nakikipagtalo ito sa kausap at kaagad pinutol ang tawag. What's your name anyway? Maya-maya'y tanong ni Desmond nang matapos ito sa kausap. Hailey Alcantara po. Give me your contact number and address. Naglabas naman siya ng ballpen at papel mula sa kanyang shoulder bag at isinulat ang contact number niya at address. Pagkuha ay ibinigay niya yon kay Desmond. Pauuwiin muna kita ngayon to do your duties in your family. But once nagkita kayo ng lalaking nag-utos sa'yo, sabihin mo lang na nagtagumpay ka. Mababalita rin naman ang tungkol sa kasal ko at maging ang eskandalo. Tatawagan kita para sa susunod kong plano. Naintindihan mo? Opo, pero wag niyo po akong pahirapan please. Pinagsali ko pa ni Hailey ang mga kamay habang mangiyak-ngiyak. Malalaman mo pa siya ko sa susunod natin pagkikita. And don't dare escape. I will hire someone to monitor you. Paulit-ulit siyang tumango. Pagkuwan ay pinalabas din siya nito. Nagmamadali na siyang lumulan ng taxi at nagpahatid sa ospital. At pagdating sa ospital ay dumiretso siya sa ward ng kanyang ama. Nadatnan niya roon ang lalaking nag-utos sa kanya na manira ng kasal. Good job, Hailey. Anito at humarap sa kanya. May suot itong sunglasses at surgical mask na puti. Hindi na tuloy niya makita ang mukha nito. Isang beses lang niya nakita ang mukha nito nung nag-uusap sila, pero madali lamang niyang matandaan once nakita niya ulit. Nagawa ko na ang utos mo, baka pwedeng ibigay mo ng kalahati ng bayad mo. Anya. Of course, may isang salita ako. May dinukot itong envelope mula sa bitbit nitong handbag na itim. Inabot nito yun sa kanya. 200,000 yan. Huwag mong kalimutan ng usapan natin na wala kang pagsasabihan tungkol sa akin. Once nilabag mo ang kasunduan natin, titiyakin ko na mababaliwala ang operasyon sa puso ng nanay mo. Binantaan pa siya nito. Naintindihan ko. Anya at kinuha ang envelope at sinilip ang lamang pera. One more thing, Hailey. Do your best to avoid Desmond. He will do anything to find me, and he will use you too. Sabi ng lalaki at mahinang tinapik siya sa kanang balikat. Opo, sir. Tanging tugon niya. Nang umalis ang lalaki ay saka lamang siya lumapit sa kanyang ina na nakahiga sa kama. Wala pang malay. Lumukulok siya sa silya at napatitig sa business magazine na nasa mesita. Kinuha niya yon. Dala ata to ng lalaki kanina. Anya at binasa ang unang pahina ng magazine. Na-feature sa magazine ang tungkol kay Desmond, ang profile nito. Hala, kapitan pala ng barko si Desmond. Manghang usal niya. Nalaman din niya ang edad ng lalaki at educational background. 37 na pala ito at nagtapos sa Maritime Academy. At bigla siyang kinilig nang maalala na ito ang naka-one-night stand niya 1 week ago bago siya bumaba ng barko. Anak, narito ka na pala. Ani Marisol ang kanyang ina na nagkamalay na. Nailapag niya sa misita ang magazine at dagling hinawakan sa kamay ang ginang. Mabuti nagising ka na ma. Kamusta pa ang pakiramdam mo? Nanghihina pa rin ako anak. Ilang araw na ba akong walang malay? 3 araw na po simula nung naoperahan kayo sa puso. Saan ka pala kumuha ng perang dagdag pang opera ko? Nag-sideline po ako ng trabaho at saka may 500,000 naman po akong ipon mula sa sweldo ko kaya konti na lang ang idinagdag ko. Mababayaran ko na rin po ang balanse sa hospital bills. Paano na ang budget mo para matapos ang bahay natin? Saka na po natin tapusin ang bahay. Malapit na rin po magtapos sa marine engineering si Herman at 3rd year na rin sa nursing si Helen. Konting tiis na lang, makakaluwag din tayo sa gastusin ma. Salamat anak, magbubunga rin ng maganda lahat ng sakripisyo mo. Pagpalain ka ng Diyos.
Tumabang ang kanyang ngiti nang maisip ang problema niya kay Desmond. Boss pa niya ito kaya posibleng matanggal siya sa trabaho. Magpahinga lang po kayo, ma. Hahanapin ko lang ang doktor niyo. Ani at nagpaalam muna sa ina. Isang linggo pang nanatili sa ospital ang nanay ni Hailey at hinintay nilang matapos ang follow-up check-up nito sa cardiologist. Tanghali na siya bumalik sa ospital dahil nagluto siya ng tanghalian. At pagdating sa ward ng kanyang ina ay nasorpresa siya nang madatnan doon si Desmond, nakaupo sa couch. Sir Desmond? Gilalas niyang sambit. Tumayo naman ang binata at hinarap siya. Nakasuot ito ng black suit, nakahabi ang buhok palikod kaya maaliwalas ang mukha nito. Gising na rin ang kanyang ina. Mabuti narito ka na anak, kanina ka pa hinihintay ni Sir Desmond. Sabi niya ay boss mo siya. Ani Mirasol. Kabadong lumapit siya sa binata. Paano niyo po nalamang narito ang nanay ko sa Pasay General Hospital, sir? Tanong niya. Pumunta ako sa bahay mo kahapon pero sabi ng kapatid mo nasa ospital ka. At sinabi tong ospital. Binanggit din niya ang pangalan ng nanay mo na nakakonfine rito kaya mabilis ko nahanap. Ano po pala ang kailangan niyo? My parents want to talk to you. You need to come with me now. Nataranta na siya. Pero hindi ko po pwedeng iwan ng nanay ko. Malilate ang kapatid ko na papalit sa akin kasi manggagaling pa siya sa school. Hintayin natin ang kapatid mo. Muli itong umupo sa couch at binasa ang magazine na nasa misita. Mabuti nakakuha siya ng private ward with discount dahil may green card sila. Nilapitan naman niya ang ginang at inilapag sa misita ang dala niyang pagkain. Ma, may pupuntahan po ako ngayon. Parating na si Helen at siya makakasama mo rito. Anya, walang problema anak. Baka importante ang lakad mo. Pwede ka nang umalis. Sige po, text ko rin si Helen na bilisan niya. Tumango lang ang ginang. Pagkuha na ibinalikan niya si Desmond. Pwede na po tayong umalis, sir. Okay, let's go. Anito, tumayo na rin at sumunod sa kanya. Paglabas ng ospital ay kaagad silang numulan ng kotse ni Desmond. May driver ito kaya sa backseat sila umupo na magkatabi. Maya-maya'y hinila ni Hailey ang laylayan ng suot niyang abuhing casual dress nang mapansing sinipat ni Desmond ang na-expose niyang tuhod. Mabuti maputi naman siya at makinis ang kutis. Bakit pala gusto ako makausap ng parents mo, sir? Tanong niya na bumasag sa katahimikan. Umusad na rin ang sasakyan. Gusto nilang pag-usapan ng tungkol sa pagbubuntis mo, Hailey. Ano? Gilalas niya itong natitigan. Bakit hindi mo inamin na hindi naman talaga ako buntis? Kung aaminin ko yun, ipipilit ng parents ko ang kasal sa babaeng napili nila para sa akin. Ibig mo bang sabihin na pilit ang kasal niyo ng bride mo noon? Yes, it's just an arranged marriage. I just agreed to get the 60% of my grandfather's company shares. Atat na rin ng parents ko na maikasal ako, kaya sila nang namili ng mapapangasawa ko. Bukod sa nag-iisa nila akong anak, umiedad na rin ako. Nagtiwala ako sa kanila kasi akala ko'y nagmula sa matinong pamilya ang babaeng napili nila. Pero lately, natuklasan ko na gold digger rin pala at nauto niya si mommy. Lumabas ang tunay niyang ugali nung na-cancel na ang kasal. Nakatulong pa pala ang ginawa ko, ano? Mahina siyang tumawa. At bakit pala hindi ka pa nag-asawa noon, sir? Gwapo ka naman at mayaman. Pagkuha na usisa niya. Sinipat siya nito bago nabaling ang tingin sa labas buhat sa salaming bintana. Marriage isn't my thing. I hate pursuing women, especially adjusting myself to be compatible with them. I don't have time for that. I can't give up my profession as a captain. I also need to take over our company and become CEO. At dahil dun, wala na akong time for a relationship with women. Kaya pala, malapit ka ng mag-40, sir. Kahit siguro sinong magulang i-oobligahin ka ng mag-asawa. Amused niyang komento. Natigilan din siya nang mapansing matalim ang titig sa kanya ni Desmond. Are you married, Hailey? Maya-maya'y tanong nito. No, mabilis niyang tugon. What about boyfriend? Wala rin. 2 years na akong single at isa pa lang ang naging nobyo ko. Manloloko pa. Likas ata sa sima ng madaling matukso sa babae. Mahina siyang tumawa. Not all seafarers are playboy. Ang iba sa kanila ay halos wala nang ang time sa pamilya dahil bihira lang makababa ng barko. Sorry for my word. Seafarer din ako at ramdam ko ang lungkot sa barko. Lalo na siguro sa mga nagtatrabaho sa cargo ship at ibang tumatagal sa karagatan. Nagkaroon lang ako na bad impression sa ibang seaman dahil sa ex-boyfriend ko na may karelasyon pala sa barkong pinagtatrabahuhan niya. It's okay. I can't blame you, Hailey. But cheating isn't based on a profession or life status. It's someone's choice. Tama ka rin. Naghari ang katahimikan hanggang sa makarating sila sa isang hotel sa Pasay City, malapit lang sa dagat.
Bakit dito tayo pumunta, sir? Akala ko ba kakausapin ako ng parents mo? Takang tanong ni Hailey nang makababa sila ng kotse. My parents are here. We own this hotel. Wow, hindi lang pala maritime company ang business nyo. This hotel was built for our seafarers and passengers, pero open din to sa mga tourist. Sumabay siya sa paglalakad ni Desmond papasok ng hotel. Dumiretso sila sa private dining area kung saan naghihintay na ang parents nito. Good afternoon po. Nakangiting bati niya sa mag-asawang nakaupo sa harap ng bilog na lamesa. Tipid ng ngiti ang ibinungod sa kanila ng ginang matapos itong ipakilala ni Desmond sa kanya. Wala namang kibo ang daddy nito. Lumuklok na lamang siya sa silyang hindilan ng binata para sa kanya. Pagkuhan ay umupo na rin ito sa kanyang tabi. Desmond told us that you're working with one of our cruise ships, Hailey. Ani Vilma, ang ina ni Desmond. Opo, may 1 taon na ako nagtatrabaho sa barko. Anya. And where did you meet my son? Napatitig siya kay Desmond. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Mabuti, naunahan siya ni Desmond. We met when I stayed on the cruise ship, Mom. Singit ng binata. At nilagawan mo si Hailey, son? Usig ng ginang. Si Desmond naman ang natameme, kaya may chance na sumagot si Hailey. Ang totoo, nagsimula kami ni Desmond sa one-night stand, ma'am. Nalasing kasi siya noon sa bar ng barko at nakita ko siyang hirap maglakad, kaya inalalayan ko siya papasok ng cabin. Kaso bigla niya akong hinalikan at hindi ko siya napigil. Kwento niya base sa totoong pangyayari. Manghang napatitig tuloy sa kanya ang binata, tila may naalala. So, after the one-night stand, you two started to get to know each other? Then you found out you're pregnant? Kastigo ni Vilma. Ganun na nga po. My God, sa tagal ng akyat baba sa barko ni Desmond, ngayon pa talaga nangyaring natukso siya sa babae. At ang alam ko ay bihira siyang uminom ng alak. And he's always been in control, even though someone is forcing him to drink. But he lost control, honey. Maging masaya na lang tayo dahil hindi mamamatay na binata ang anak natin. Sabad naman ni Wilfredo, ang ama ni Desmond. But honey, it's disgusting to see and hear the news about your son. Sirang-sira na ang reputasyon ng anak natin. Kailangan na pakasalan ni Desmond si Hailey. Ani Vilma na nagpawindang sa kanila pareho ni Desmond. Mom, what did you say? Napapatay yung saad ni Desmond. You heard me, son. The only way to stop this scandal is to marry Hailey. Since buntis na siya, ang kailangan mo nalang gawin ay ipakita sa mga tao na responsible kang lalaki at hindi ka bakla. Hindi ka ba naiirita sa sinasabi ng ibang tao na kaya hindi ka pa nag-aasawa ay dahil sa gender issue mo? It's time for you to have peace of mind, Desmond. Naniniwala naman ako na matinong babae si Hailey. At sabi mo nga ay breadwinner siya ng pamilya. I know she will be a good wife and a mother too. Isa pa, kailangan mo na maikasal para makuha mo ang 60% share sa Del Fierro Group. Yun ang nakasulat sa last will ng lolo mo. At once hindi mo nagawa yon before the 48th anniversary ng kumpanya, mapupunta sa charity ang malaking shares. At once nasira ang reputasyon mo, wala kang makukuha ni 1% anak. Muli ring napaupo si Desmond at tumahimik. Panay naman ang inom ni Hailey ng tubig dahil sa nerbiyos. Napigil nga niya ang kasal ni Desmond pero siya naman itong natrap at gustong ipakasal dito ng parents nito. Tiyak na magagalit ang taong nag-utos sa kanya na sirain ang reputasyon ni Desmond. Ma'am, pasensya na. Kasalanan ko po kung bakit nasira ang reputasyon ni Desmond. Dapat hindi na ako nagpakita sa kasal niya noon eh. Anya na nababalisa. But you're pregnant with Desmond's baby, Iha. We can't afford to refuse the child. Ani Vilma. Natutokso na siyang sabihin dito ang totoo na hindi naman siya buntis. Magsasalita na sana siya ngunit pinigil siya ni Desmond sa balikat. Okay, I will marry Hailey. Ani Desmond na lalong nagpakaba sa kanya. Manghang natitigan niya ito at hinawakan sa braso. Bakit ka pumayag, Desmond? Pabulong niyang tanong. Just go with the flow, Hailey. We will talk about it later. Bulong din ito. So it's all settled. Let's eat first. Maya-maya isabi ni Vilma. Dumating na rin ang mga pagkain kaya kumain na muna sila. Pagkatapos ng tanghalian ay sumama si Hailey sa private suite ni Desmond. May mini living room ang suite at doon sila tumambay. Bakit hindi mo nalang sabihin ng totoo sa parents mo, Desmond? Lalo lang magiging komplikadong sitwasyon eh. Ani Hailey nang makaluklok siya sa couch kaharap ng binata. My life is already ruined, Hailey. And you're involved here. Mas gugustuhin ko pang pakasalan ka kaysa sa babaeng gold digger at manipulative. At sa palagay mo ba hindi ako ganoong babae? Kaya nga ako pumayag na maging wedding crasher dahil sa pera, di ba? Matiim siya nitong tinitigan. I already know your purpose.
And I've done the research about you and your family. Since hindi mo naman kilala ang taong nag-utos sa'yo, wala kang choice kundi makikooperate sa akin. Ayaw mong makulong, di ba? Oo, pero hindi biro ang kasal, sir. Mamili ka, makulong o magpakasal sa akin. Natigalgal siya at hindi namatan siya ang kanyang emosyon. Naghahalo ang kaba at pananabik sa kanyang puso. Sige, papayag ako sa kasal. Pero paano ang pregnancy? Hindi pwedeng magsinungaling tayo ng matagal sa parents mo. Anya Paguan. Sandaling nanahimik si Desmond at tila may inaalala. You said we had a one-night stand on the cruise ship before. Gawa-gawa mo lang ba yun, Hailey? Inalipin na siya ng kaba at nag-aalangan kung dapat ba niyang sabihin kay Desmond ang totoo. Obvious naman na hindi nito naaalala ang nangyari. Totoong may naka one-night stand ako, sir. Pero mahigit 1 linggo na nakalipas nang bago ako bumaba ng barko. Wait, anong number ng cruise ship ka naka-duty nun? 107, biyaheng Japan. I was there too. Meaning you're the woman who brought me to my private cabin? Tumango siya bilang pag-amin. Ang totoo, naaalala ko nangyari at ang mukha mo. Nahihiya lang ako sabihin sa'yo at alam kong hindi mo rin maaalala kasi lasing ka noon. Impit na napamura si Desmond at nahilot ang sentido nito. What a coincidence. Anito at napailing. I just remembered the scene when you helped me walk towards my cabin. At naaalala ko rin na hinalikan kita. After nun, wala na ako maalala. I just woke up alone in my bed, naked, and saw the blood stain on the bedsheet. Patago siyang ngumiti nang gupuin siya ng kiling. Uminit din ang pakiramdam niya sa mukha nang maalala ang nangyari sa kanila noon ni Desmond. May matibay na dahilan na tayo para magpakasal, Hailey. May posibilidad din na mabubuntis ka. Anito Pagkuan. Paano kung hindi? Ano na lang ang sasabihin natin sa parents mo, sir? Magbibilang sila ng araw at aabangan ng paglobo ng tiyan ko. Anya na nababalisa. Then, we need to secure the baby before they find out the truth. Anong ibig mong sabihin? Namilog pa ang kanyang mga mata. After the wedding, we will go to the US for artificial insemination. Ano? Bakit pa? Napatayo pa siya. Wala tayong choice. Kung hindi ka mabubuntis, surrogacy ang option natin. Bakit hindi na lang natin gawin yung natural process? Total ay nagawa na natin yun minsan. Are you kidding me, Hailey? Naningkit ang mga mata nito. Ginupo rin siya ng hiya nang mapagtanto ang kanyang sinabi. Napaupo siyang muli. Sorry, natataranta na kasi ako. Ayoko magalit ang parents mo. Mukha pa naman mababait sila. At saka, hindi rin tayo sure sa surrogacy. Willing naman akong gawin ng natural process. Kung hindi ka komportable, pwede ka namang maglasing muna. Pampalakas ng loob. Anya at pilyang humiti. Pinukol tuloy siya ng mariing titig ni Desmond. Ano nga akala mo sa akin? Walang confidence magpaligayan ng babae? Napipikong anito. Hindi yan ang ibig kong sabihin, sir. I mean, kung hindi mo maatim na makipagtalik sa akin na hindi ka lasing, pwede namang uminom ka muna ng alak. That's nonsense. Bumalikwas na ito ng tayo at dinuro siya. Don't dare insult me, lady. After our marriage, we will have a honeymoon, and I'll prove to you that I can make love without the influence of liquor. Gigil nitong palatak. Patago namang humagikgik si Hailey, pero hindi napigil ang kilig. Sorry na, ayaw ko lang kasing pilitin kang gawin ng bagay na ayaw mo. Hindi naman kita minamaliit eh. Ang galing mo nga noon, halos hindi ako makabangon pagkising ko kinabukasan. See? You took advantage of my situation before. Hindi ah. Napatayo na rin siya. Kaya nga hindi ako kaagad nakaiwas sa'yo noon kasi ginapos mo ko at ang wild ng halik mo. Natukso na ako lalo't aggressive ka. Napaiyak pa ako nun sa sakit kasi nga virgin pa ako at enough. Pigil nito sa kanyang palatak pero sinuyod pa siya ng tingin. Magbanyo ka na. Hihintayin kita rito. Anito Pagkuan. Sige, pero saan pala tayo pupunta mamaya, sir? Sasama tayo kay mommy sa butik ng kaibigan niya para bumili ng dress na isusuot mo sa engagement night. Magpapasukat ka na rin para sa wedding dress mo. Bigla naman siyang nasabik. Okay, sandali lang ako. Pumasok na siya ng banyo, sukbit ang kanyang shoulder bag. Paglabas ni Hailey ng banyo ay wala na sa kwarto si Desmond. Lumabas na lamang siya at nailak ang pinto. Namataan niya ang binata na kausap ang lalaking nakasuit. Are you ready, Hailey? Tanong nito nang mapansin siya. Yes, sir. Nakangiting tugon niya sabay lapit dito. Could you please cut the sir? Just call me in my name. Anito, nakakunot pa ang noo. Napangiti siya nang mahalatang may bad temper si Desmond. Sige, Desmond na lang. O kaya, Captain, pwede? Your choice. Let's go.
Naghihintay na si Mami sa kotse. Sumunod na siya rito papasok ng elevator. Paglabas ng hotel ay kaagad silang lumulan ng kotse nito. Sa tabi ng driver umupo si Desmond kaya katabi ni Hailey si Vilma sa backseat. Ilang araw ang bakasyon mo sa trabaho, Hailey? Tanong ng ginang. 3 weeks lang po ang hiningi kong leave pero nag-extend po ako ng 1 linggo pa kasi hindi pa nakakalabas ng ospital si Mama. Oh, dapat pala next week na kayo magpakasal ni Desmond. Ho? Pero hindi ko pa po naaasikaso ang requirements ko para sa kasal at saka kakakancel lang ng kasal ni Desmond. Desmond already filed a petition in court to make sure he won't be charged with bigamy. At meron ng court decree. Wala pa naman siyang pinirmahang marriage contract at na-check ko na sa PSA ng record niya. He's still single. Expired na rin ng unsigned marriage license niya. So he can get a new one to remarry. Matagal ko na kasi inasikaso ang marriage license kaso panay ang iwas niya kaya inapura ko ang kasal noon. We had lots of connections so processing things go smoothly. Sige po. Pagdating sa butik ng kaibigan ni Vilma ay hinayaan ni Hailey na ang ginang ang mamili ng kanyang damit. Sa Sunday night ng engagement ninyo ni Desmond at doon sa hotel namin ng venue, imbitahin mo ang pamilya mo, Hailey. Excited na ani Vilma. Tumabang ang kanyang ngiti habang nakaharap sa malaking salamin suot ang white evening gown. Hindi pa kasi aware ang kanyang pamilya sa nangyayari sa kanya, lalo na ang kanyang ina. Pero hindi ko po nasasabi sa mama ko tungkol sa amin ni Desmond. Ang alam niya lang ay boss ko si Desmond. Anya. Ay, bakit? Kaka-opera lang po kasi kay mama sa puso at ayaw ko siyang ma-stress. Then let me talk to her. Hindi naman kami masamang tao para mag-worry ang mama mo. Sige po. Pagkatapos masukatan para sa wedding gown si Hailey ay umalis din sila at dumiretso sa ospital. Dala na rin niya ang damit na kanyang isusuot sa engagement night. Let mom talk to your mother, Hailey. Mas madali silang magkaintindihan. Ani Desmond nang makapasok sila sa ward ng kanyang ina. Naroon pa ang kapatid niyang si Helen na siyang nagbabantay sa kanilang ina. Nilapitan naman ni Vilma ang nanay niya at nagpakilala. Pero paano ang pregnancy issue, Desmond? Nababahalang tanong ni Hailey sa binata. Bahala na si Mommy magpaliwanag sa kanya. Alalayan mo na lang ang mama mo. Anito. Lumapit na rin sila sa kanyang ina. Unay na windang ito lalo nang malaman ang tungkol sa pregnancy. Maging si Helen ay nagulat. Kinalabit pa siya sa kanang braso. Totoo bang buntis ka, ate? Musig nito. Oo. Nauutal niyang tugon dahil sa kaba. Pinanindigan na niya ang pagsisinungaling para mas madali na ang lahat. OMG, paano ka nabuntis? Wala ka namang boyfriend ah. Siniko rin niya ang kapatid sa braso. Boyfriend ko si Desmond. Bulong niya. Seryoso? Si Desmond Del Fierro, ang sikat na businessman? Napanood ko siya minsan sa TV at na-interview siya ng sikat na journalist. Siya nga yun at boss ko siya. Kapitan din siya ng barko at sa barko kami unang nakita. Ay hala, ang swerte mo ate. Kinilig pa si Helen. Panay ang sundot ng daliri sa kanyang bewang kaya siya napapiksi. Nang muli siyang pumiksi at umatras ay bigla siyang natapilok at nawala ng balanse. Nahapit naman siya ng braso ni Desmond sa bewang at napayakap siya rito. Automatiko naghurumentado ang kanyang puso nang magkatitigan sila ng binata. What are you doing, Hailey? Kanina ka pa hindi mapakali ah. Pabulong nitong Saad. Kasi si Helen, kinikiriti ako sa bewang. Sambong niya. Be serious, please. Seryoso naman ako ah. Tumayo ka ng maayos at makinig sa usapan ng elders natin. Kumilos na siya, ngunit hindi naman siya makawala sa yapos ni Desmond. Kusa na niyang inalis ang braso nito sa kanyang bewang. Paano ako makakatayo ng maayos? Parang sawang namulupot ang braso mo sa bewang ko, Captain. Amuse niyang Saad. Napakisdot pa si Desmond at bigla ring inalis ang braso sa kanyang bewang. Umatras ito at umiwas ng tingin sa kanya. Napangiti siya at nilingon si Helen na tila bulating inasinan at biglang nangisay sa kilig. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Since payag na ang mama mo sa kasal, Hailey, sa Saturday next week na ang kasal niyo ni Desmond. Magdagdag ka na lang ng 1 week pang leave para may honeymoon kayo. Maya-maya ay sabi ni Vilma. Nagtingin na naman sila ni Desmond pero wala itong sinabi. Okay po, ma'am. Anya. Anong ma'am? You can call me mom from now on, Iha. Ani Vilma. Sorry po, hindi po kasi ako sanay. It's okay, hindi na ako magtatagal. I'll see you on Sunday. Ingat po kayo. Hinatid pa niya sa labas ng ward ang ginang. Nagpaalam na rin si Desmond. Pagkuwan ay binalikan niya ang kanyang ina.
Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin ang tungkol sa relasyon niyo ni Desmond, anak? Usig ni Mirasol. Sorry ma, natatakot kasi ako at ayaw ko magalit kayo. Anya, mabuti na lang at mabait ang mami ni Desmond at siya pa ang atat na maikasal kayo. Ramdam ko mabait din si Desmond. Hindi lang po mabait ma, pogi pa at bilyonaryo. Kinikilig namang saad ni Helen. Hay, ito na nga ata ang katuparan ng panalangin ko para sa iyo, Hailey anak. Ang swerte mo kay Desmond. Pero ilang taon na ba si Desmond? Totoo bang kapitan siya ng barko? 37 na po siya. Sabi niya ikapopromote lang niya. Ang dami rin niyang achievements at pamilya niyang may-ari ng maritime company. Wow, nakakatuwa naman at magkakaapo na rin ako. Tumabang naman ang kanyang ngiti nang maalala na nagsanga-sanga na ang kanyang kasinungalingan. Linggo ng hapon ay nagtungo na sa hotel ni na Desmond si Hailey kasama si Helen at kanyang ina na nakalabas na ng ospital. Nakaupo pa sa wheelchair ang kanyang ina. Dapat nagpapagaling pa kayo sa bahay, ma. Gagabihin tayo rito. Sabi niya sa ina nang makapasok sila sa ballroom hall ng hotel. Ayos lang ako, anak. Gusto ko masaksihan ang engagement party mo. Ani Mirasol. 4:00 pa lamang ng hapon at napaaga sila. 6:00 kasi magsisimula ang party. Mabuti at naroon na si Vilma, nakasuot ng silver dress ang ginang. Mabuti maaga kayo, Hailey. Baka mapaaga rin kasi ang pagsisimula ng party kasi may gagamit itong ballroom for overnight event. Ani Vilma. Traffic po kasi kaya inagahan namin. Narito na rin po ba si Desmond? Anya. Baka malilate siya kasi may tinatapos siyang paperwork sa office. Ayos lang po, at least narito na kami. Doon muna tayo sa table natin. Mamaya ay darating na mga bisita. Paanyaya ng ginang. Sumunod naman sila rito. Habang lumilipas ang oras ay may dumarating ng mga bisita. Naroon na rin ang daddy ni Desmond at saktong pagsapit ng 6:00 ay dumating si Desmond, nakasuot ng brown tuxedo. Sorry I'm late. Traffic kasi. Ani Desmond at umupo ito sa katabing silya ni Hailey. It's okay, son. We just started the party and the food just arrived. Ani Vilma. Nabaling naman kay Hailey ang atensyon ng binata. Where's your brother, Hailey? Sabi mo may kapatid ka pang lalaki, di ba? Tanong nito. Hindi siya makakadalo kahit sa kasal natin. Malapit na kasi ang exam nila at bawal pa silang lumabas ng Maritime Academy. Magiging marino rin pala ang kapatid mo. He's welcome in my company. Wow, salamat na agad, Desmond. Sumunod ang kapatid ko sa yapak ng papa ko na dati ring marine engineer. Kaso, namatay siya sa aksidente. May nakuha ba kayong benefit nung namatay ang tatay niyo? Meron, at yun ang ginagastos namin sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Kaso maliit lang yun kasi bago pa lang sa kumpanya noon si Papa. Kaya ako ang gumagastos sa ibang kailangan nila sa school. Siya nga pala, pagkatapos ng kasal natin, gusto kong magstay ka na lang sa office ng Maritime Company. Ano? Marahas siyang napatingin kay Desmond. You will be my wife, Hailey. Hindi mo na kailangan magtrabaho sa barko. Susweldo ka pa rin naman ng malaki sa office ko. Ano naman ang magiging trabaho ko sa office? Housekeeper din? If you want to work for me, it must be better. I need an assistant. Pero mahal ko ang trabaho ko sa barko. Fine. Kung gusto mo pa rin magtrabaho sa barko, papayagan kita. Pero dun lang sa luxury tourist ship for local trip. At least makakauwi ka every 3 days. Bakit ayaw mong magkalayo tayo? Sasakay ka rin naman ng barko ah. Gusto ko mag-focus sa kasal natin kaya sa office na lang ako tatambay. Isa pa, kailangan nating totohanin ang pagbubuntis mo. Hindi ko rin inaalam mag-duty ang buntis na empleyado sa barko. Sinabi rin ni Mommy na patigilin na kita sa trabaho para safe ang baby natin. Baby? Parang totoong may laman ng tiyan ko ah. Anya sabay tawa. Maya-maya ay kumisdot siya ng banayad na pinisil ni Desmond ang kanyang hita. Napatitig tuloy siya sa seryosang mukha nito. Don't make fun of our situation, honey. You dragged me into this, so take it seriously. May gigil nitong bulong sa kanya. Kinilig pa siya lalo at binigyan siya nito ng endearment. So, seryoso ka talaga na totohanin ang pagbubuntis ko? Anya. Of course. Payag ako pero ayoko ng artificial insemination. Fine. We will have a 1-week honeymoon in New York. We need to work hard for the baby. Work hard talaga? Amused niyang untag. Napisil naman ito ang kanyang hita kaya panay ang kanyang piksi. Maya-maya ay nagsimula na ang party at opisyal na pinakilala ni Desmond si Hailey sa kaanak nito at mga bisita bilang fiancé nito. At nang pabalik na sila sa kanilang lamesa ay may lalaking humarang sa kanila. Nakasuot ito ng black suit. Congrats, cousin. Ang bilis mo magpalit ng fiancé ah.
sabi ng lalaki. Natitigilan tinitigan ni Hailey sa mukha ang lalaki. Pamilyar ito sa kanya, lalo na ang boses nito. Randy, I didn't expect you to attend tonight. Inimbita ka ba ni Mommy? Ani Desmond. No, your dad invited me. At bakit parang hindi ako welcome sa engagement party mo? Last time ay hindi mo rin ako inimbita maging sa naudlot mong kasal. You know why you're not welcome at my party, Randy? Bahagyang tumigas ang timbre ng boses ni Desmond. Please forget the past, cousin. My parents' mistake has nothing to do with me. I'm innocent. Really? You know the truth, and you still have the audacity to show up here and act innocent? Ginupo na ng kamba si Hailey nang mamuo ang tensyon sa usapan ng magpinsan. Pinigil na niya si Desmond. Tama na, Desmond. Huwag mo hayaang masira ang party natin. Anya. Hindi na umimik ang kanyang fiancé at niyaya siya sa kanilang lamesa. Kumain na rin sila. Nang mapuno ang pantog ni Hailey ay nagpaalam siya kay Desmond na magbabanyo. Nagmamadali siyang nagtungo sa malapit na palikuran at umihi. Pagkatapos ay nag-retouch na rin siya ng makeup at inayos ang gabewang niyang buhok na maalon. Saan ko ba nakita yung si Randy na pinsan ni Desmond? Tanong niya sa sarili habang palabas ng banyo. Maya-maya ay nagulantang siya nang harangin siya ni Randy. Napaatras siya nang lapitan siya nito at nang matitigan niya ito sa muka ay saka niya ito nakilala. Ikaw yung lalaki nag-utos sa akin na sirain ang kasal ni Desmond. Bulalas niya nang makumpirma na ito nga ang lalaking nag-utos sa kanya. Finally, you recognize me. But here you are. You're about to marry my cousin. Anong nangyari, Hailey? You failed to do the task. Anito na may gigil. Nanlilisik ang mga mata sa kanya. Nagawa ko ng task na sinabi mo ah. Hindi natuloy ang kasal ni Desmond doon sa dating fiancé niya. You don't get me, do you? Ano bang gusto mo mangyari? Desmond should not get married to any woman. Hindi ko maintindihan. Tapos na ang trabaho ko sa'yo. Yes, but you made things worse. Ikakasal pa rin si Desmond at mukhang mas kapanipaniwala pa ngayon dahil walang arranged marriage agreement. You ruined my plan. Dahil sa takot ay itinulak niya sa dibdib ang lalaki, pero nahuli pa rin siya nito sa kanang braso at itinulak sa dingding. Listen to me, Hailey. Desmond started investigating me and suspected me for being a mastermind behind his crashed wedding and reputation. I command you to crash your own wedding too. And don't tell him about me, or else your mother will be dead. Marami akong bala laban sa inyo ni Desmond. Hindi mo gugustuhin ang gagawin ko. Banta nito. Nilamon na siya ng takot at muling itinulak sa dibdib ang lalaki. Sakto naman dumating si Desmond. Nang gagalaiti itong sumugod sa kanila at hinila palayo sa kanya si Randy. Don't dare touch my fiancé, Randy. Asik nito sa pinsan. Ngumisi pa ito. I didn't touch her. Kinikilala ko lang ang fiancé mo. Baka kasi katulad din siya ng mga naunang babaeng na ereto sa'yo ng parents mo na pera lang ang habol. Wala kang karapatang kilatisin ng fiancé ko. Mind your own mess and make sure you don't do stupid thing against me. Fine, I will leave. Good luck sa kasal mo. Umalis din si Randy. Pagkawan ay nilapitan ni Desmond si Hailey at niyakap. Are you okay, honey? Tanong nito, baka sa tinig ang pag-aalala. Ayos lang ako. Bakit ganun ang pinsan mo? Parang matindi ang galit niyo sa isa't isa. Ani Hailey, umusisa na. Randy's father is my dad's half-brother, a bastard son of my grandfather. Dahil sa nalamang nagnanakaw ng pera ang tatay niya sa kumpanya namin, pinakulong siya ni Daddy. Inalisan din siya ng mana at maliit na shares lang ang napunta kay Randy. Pati mami niya ay may mga anomalyang ginawa sa kumpanya. Bakit kayo naman ni Randy ang nag-aaway? Matindi ang galit niya sa akin kasi ako napili ni Lolo na magmamana ng malaking shares ng kumpanya. Once nasunod ko ang mga kondisyong nakalagay sa last will ni Lolo, formal na malilipat sa pangalan ko ang shares. At dahil ako may malaking shares, ako at magiging mga anak ko lang ang maaaring umupo bilang chairman at CEO ng kumpanya. Sa ngayon ay CEO position ang hawak ko kasi nagtatrabaho pa rin ako bilang kapitan ng barko. May expiration ng kondisyon ni Lolo. Once hindi ko yung nagawa after 48th anniversary ng kumpanya, mapupunta sa charity ang 60% shares. Paliwanag nito. Napabuntong hininga siya nang maintindihan din ang sitwasyon ni Desmond. At nakuha rin niya ang ibig sabihin ni Randy. Naghahabol yon sa malaking shares ng kumpanya. Komplikado pala ang sitwasyon ng pamilya mo, Desmond. Dapat pala maikasal ka na agad. Ang alam ko ay next year na ang 48th anniversary ng kumpanya nyo. Kaya nga inoobliga ako ng parents ko na magpakasal. At titiyakin ko na walang makakasira sa kasal natin. Bumalik ang kanyang kaba nang maalala ang sinabi ni Randy. Hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang ina. Pero natatakot naman siyang sabihin kay Desmond ang totoo.
Baka lalong mapahamak ang kanyang pamilya. Let's go back to the party, honey. Pagkuhan ay yaya ni Desmond. Sumabay na siya rito sa paglalakad. Habang papalapit ang kasal ni Hailey kay Desmond, ay lalo lamang siyang inaalipin ng kaba. Tumatawag kasi sa kanya si Randy gamit ang bagong numero. Iba sa ginamit nito noon sa pagkontak sa kanya. Anong problema, honey? Tanong ni Desmond habang kasalo niya ito sa tanghalian. Nasa opisina sila nito at isinama siya matapos makuha ang kanyang Senomar. Inaalala ko lang si Mama. Pabalik-balik kasi siya sa ospital at minsan ay hindi ko siya nabibisita dahil busy ako. Anya habang nakaluklok sa silya kaharap ng lamesa ni Desmond kung saan ito nakapwesto. Are you worried about your mother's health? Or is there something bothering you about her safety? Pareho lang. Nasa ospital ba ang mama mo ngayon? Kalalabas lang niya at nasa bahay na siya. Minsan wala siyang kasama lalo't may pasok sa school si Helen. Ilipat mo na lang muna siya sa bahay ko. Mag-hire rin ako ng caregiver niya. May mga gwardya ako sa bahay at ang kapatid mo naman pwede rin siyang magstay sa bahay. Hindi papayag si Mama na tumira sa ibang bahay. Wait, may natatanggap ka bang threat? Pansin ko kasi palagi kang uneasy. Natutokso na siyang magsumbong kay Desmond ngunit may tumawag sa cellphone nito na dagli nitong sinagot. Anong balita? Anito sa kausap. Maya-maya ay nabanggit nito ang pangalan ni Randy. Ano nangyari sa pinsan mo, Desmond? Hindi natimping tanong niya nang matapos sa kausap nito ang binata. Tinitigan siya nito sa mga mata, ng usig. Tell me the truth, Hailey. Si Randy ba ang nag-utos sa'yo na sirain ang kasal ko noon? Anito. Nagatungan pa ang kanyang kaba kaya napilitan siyang umamin. Oo, pero napilitan lang ako kasi kung hindi ko siya susundin, may gagawin siyang masama kay Mama at sa amin ng mga kapatid ko. Kaya pinili ko na lang na sumunod kasi babayaran din niya ako. Hindi ko naman nakalain na makikiride ka sa kalokohan ko. Hiniram ko pa ang pregnancy test kit ng pinsan ko for in case na mahirapan akong patigilin ng kasal. Plano ko once nasira na ang kasal, saka ko sasabihing nagkamali ako ng ginulong seremonya. Promise, wala akong personal na ugnayan kay Randy. Late ko lang nalaman na pinsan mo pala siya. Ang totoo, tinakot pa nga niya ako noon sa engagement party natin. Sabi pa niya, kung hindi ako uurong sa kasal natin at isusumbong ko siya sa'yo, ipapapatay niya ang mama ko. Balis ang paliwanag niya. Nataranta na siya nang tumayo si Desmond at lumapit sa kanya. Akala niya magagalit ito, ngunit nagulat siya nang bigla siya nitong niyakap buhat sa likuran. Calm down, honey. Hindi ako galit sa'yo. Naintindihan ko kung bakit naglihim ka. Ire-report ko na rin sa polis si Randy kaya hindi niyo tayo magugulo pa. Huwag kang matakot. I will protect you and your family. Anito. Napanatag din siya. Salamat, Desmond. At sorry. It's okay. Ubusin mo na ang pagkain mo. May kakausapin lang akong tao. Paalam nito at lumabas. Nagpatuloy naman siya sa pagsubo ng pagkain. Dahil sa maraming proseso ng requirements sa kasal, ay nagpasya si Desmond na iurong ang petsa ng seremonya. Maghihintay ulit sila ng 1 linggo. Baka pwedeng magtrabaho muna ako, honey. Sayang naman ang araw kung tatambay lang ako. Ani Hailey pagdating niya sa opisina ni Desmond Biyernes ng tanghali. Naghatid siya ng lunch nito. You need to rest, honey. Ilang araw ka ng stress simula nang sinabi ko na hindi pa nahuhuli ng mga pulis si Randy. Anito habang nagtitipa sa laptop nito. Nakatayo siya sa likuran nito at banayad na hinihilot ang mga balikat nito. Lalo ako may stress kung wala akong ginagawa. Sige na, kahit 5 days lang ako mag-duty sa barko. Sobrang na-miss ko lang magtrabaho. Pilit niya. Fine, pero kasama mo ako. Ano? Bakit pa? Amused niyang tanong. Magra-round din ako sa mga cruise ship for 5 days. Regular na ako sa 107 cruise ship. Then I will stay there. Natawa siya. Talagang babantayan mo ako, no? Hindi lang kita babantayan, Hailey. We need to rush our pregnancy before my parents start counting days. My mom hates liars, so we need to fix the problem. Bigla naman siyang nasabik at pinulupot ang kanyang mga braso sa liig ni Desmond. Ibig mo bang sabihin na isisimulan na natin ng paggawa ng baby? Pili ang saad niya. Ayaw mo naman ng artificial insemination, so we need to do the natural process. Kaya mo ba? Kumislot siya nang hinawakan ni Desmond ang kanyang kanang braso at tumayo ito. Napatili siya nang hilahin siya nito at binuhat pa upo sa lamesa. Hoy, anong ginagawa mo ha? Anya't humagikgik. Magkahalong kaba at pagkasabik ang kanyang nararamdaman, lalo na nang idiit ni Desmond ang katawan nito sa pagitan ng kanyang mga hita. Stop questioning my ability as a man, lady.
Gigil nitong Anas habang pinaglalapit nito ang kanilang mga muka. Ikinawit naman niya ang kanyang mga kamay sa batok nito at inilingkis ang mga binti sa balakang nito, kaya lalong nagkalapit ang mga katawan nila. I dare you, my dear fiancé. Gusto ko mapatunayan na hindi ka lang basta na-impluwensyahan ng alak noon. Take me. Hamon niya habang pili ang ngiti. Umikting na ang panga nito sa gigil. You asked for this, honey. Could you feel the hard thing between your thighs? Nagahamon ding nito. Natigilan siya nang maramdaman ang kahandaan ng pagkalalaki nito sa pagitan ng kanyang mga hita. Desmond, seryoso ka ba? Nanlaki pa ang kanyang mga mata. Yes, honey. Akmang itutulak niya ito, ngunit bigla naman siya nitong siniil ng pangahas na halik sa mga labi. At nang tumugon siya ay kapwa na darang sila sa tukso at tinangkin ng isa't isa sa ikalawang pagkakataon. Nakatulog sa couch si Hailey at nang magising siya'y hapon na. Thank God you're awake, Hailey. Ani Desmond nakalalabas ng banyo. Umupo na siya pero nanghihina pa. Anong oras na? Matamlay niyang tanong. 3:45 at kanina pa dapat tayo umuwi. Bakit hindi mo ako ginising? You're tired at masarap ang tulog mo kaya hinayaan na kita. Tumayo na siya at inayos ang magulo niyang buhok. Natanong mo na ba sa cruise ship office kung kailan maglalayag ang barkong sasakyan ko? Pagkuha na itanong niya. Yes, bukas ng gabi ang alis ng cruise ship 107. Hala, dapat pala makapag-impake na ako ngayon. Then let's go. Ihahatid kita sa bahay niyo. Kinuha na niya ang kanyang shoulder bag at isinukbit sa balikat. Pagkuwan ay sabay na sila ni Desmond na lumabas. Kinabukasan ng gabi ay hinatid pa ni Desmond si Hailey sa pier kung saan naghihintay ang barkong sasakyan niya. See you in 3 days, honey. Ani Desmond matapos siyang gawaran ng halik sa mga labi. Nasa Cebu na kami niyan in 3 days. Anya. I know. Doon ako sasakay sa barko niyo. Then sabay na tayo babalik ng Maynila to prepare for our wedding. Ay, Captain. Sumaludo pa si Hailey rito. Nakangiting umiling naman ang kanyang fiancé. Nang makapasok siya sa crew lounge, ay sinalubong na siya ng ibang katrabaho. Welcome back, Hailey. Bati ni Sally. Inabot pa nito sa kanya ang nakatupi niyang uniform. Thanks, girl. Namiss kita. Anya at saglit na niyakap ang katrabaho. Namiss ka rin ng lahat, lalo na ni engineer. Sinong engineer? Si Sir Ricky. Napangiti siya nang maalala ang manliligaw niyang si Ricky. Chief engineer ito ng barko. Matanda ito ng 10 taon sa kanya kaya naiilang siyang tanggapin. Palis na ang barko, guys. Let's go back to work. Anunsyo naman ng kanilang OIC. Pumasok naman siya ng banyo at nagbihis. Visayas area lamang ang destinasyon nila pero maaaring abutin ng 3 araw ang biyahe. At sa paglipas ng araw ay saka naman na-miss ni Hailey si Desmond at na siyang makarating sila ng Cebu. Gabi ang kanyang duty kaya tulog siya sa umaga. Martes ng tanghali pagising niya ay nakahinto na sa Cebu Pier ang barko. Lunch is now serving, Hailey. Kinahaan na kita ng food mo. Ani Sally nakapapasok lamang ng cabin nila. Dala na nito ang tray ng pagkain. Salamat, girl. Sa rooftop na lang ako kakain. Okay. Lumabas na siya, dala ang kanyang pagkain at pumanhik sa rooftop. May bar doon at swimming pool kaya paborito niyang tambayan. Lumuklok siya sa harap ng kwadradong lamesa at napatingin sa lalaking lumalangoy sa pool. Teka, parang pamilyar ang bulto ng lalaking yun ah. Bulong niya habang sinusundan ng tingin ang lalaking lumalangoy palayo. Maya-maya ay may lalaking umupo sa tapat niya, nakasuot ng uniforme ng engineer. Hi, Hailey. Nice to see you again. Bati nito. Nagulat siya nang mapagtanto na si Ricky ang lalaki. Nakasuot kasi ito ng sunglasses at inangat lamang nito sa ulo. Chief, ikaw pala. Anya na naiilang. Ang tagal mong nagbakasyon ah. Tumabang ang kanyang ngiti nang maalala kung bakit inabot ng 2 buwan ang bakasyon niya. Marami kasing nangyari sa pamilya ko. Sabi niya lang. Nagpakasal ka na ba? Sinipat nito ang suot niyang engagement ring. Hindi pa pero naudlot ang kanyang pagsasalita nang may lumapit na lalaking puting tuwalya lamang ang sapin sa ibabang katawan. Hailey is getting married, Chief. Sabi ng lalaki at bigla siyang inakbayan. Napakislot siya at tiningala ang lalaki. Si Desmond pala ito. Desmond? Bulalas niya. Nagulat naman si Ricky at biglang napatayo. Sumaludo kay Desmond. Welcome back, Captain. Anito. Thanks, but it's the last time you will talk to Hailey. What do you mean, sir? Ibinaba rin ni Ricky ang kamay nito at sinipat si Hailey.
maging ang kamay ni Desmond na nasa kanyang balikat. I notice how you stare at my fiancé, and I hate that. Your fiancé? Si Hailey? Napamulagad sa pagkagulat si Ricky. Yes, we're getting married on Saturday. Don't worry, I'll send you an invitation. Matabang nang umiti si Ricky. Congrats, sir. You deserve Hailey. She's kind and perfect to be a wife. You should find your future wife too. Magka-40 ka na, Ricky. Mahinang tumawa ang lalaki. You're right. It's time for me to find another woman. So, maiwan ko na kayo. Umalis din ito. Napainom naman ng tubig si Hailey dahil tila siya idinarang sa apoy at biglang pinagpawisan. Akala kasi niya magkakainitan sina Desmond at Ricky. Mabuti at professional din ng engineer. Kailan ka pa sumampa ng barko, Captain? Pagkuha na itanong niya. Umupo naman sa katapat niyang silya si Desmond. Kaninang umaga paghinto ng barko. Tura nito. Bakit hindi mo ako pinuntahan sa cabin namin? I asked your friend and she said you're sleeping. Naabutan ko ang mga katrabaho mo na pinag-uusapan ka at si Ricky. Tama ba na nililigawan ka ni Ricky? Tipid siyang humiti. Oo, last year pa since naging regular ako rito. At bakit hindi mo siya sinagot? Gwapo naman siya. May magandang trabaho. Mayaman din. Dahil sa age gap, 10 years ang tanda niya sa akin. And what's wrong with the age gap? As long as you're both single and no minors involved, it's okay. Wala kayong lalabaging batas. And have you forgotten that I'm 9 years older than you? Napakagat siya sa ibabang labi nang maalala na malayo rin palang age gap nila ni Desmond. Guilty ako about age gap romance. Napatunayan ko na age doesn't matter for love. Kaya ko palang umibig sa mas matanda sa akin. Anya. What do you mean by that? Are you falling for me for real, honey? Inusig na siya nito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Nitong ilang araw na hindi niya nakakausap si Desmond ay napatunayan niya na iniibig na niya ito. Ang totoo, sobrang namiss kita, Desmond. Hanggang sa panaginip ko ikaw ang laman. Siguro nga mahal na kita. Lalo ako nasasabik na pakasalan ka at magkaroon tayo ng baby. Pero nung unang pagkikita pa lang natin sa barko, may something na sayo na alam kong gugustuhin ko. Hindi lang dahil gwapo ka at malakas ang dating. Feeling ko talaga ay special ka. Pagtatapat niya. And why do I need to feel that in the same way? Nakatikwas ang isang kilay nitong tanong. Napamulagat naman siya ng mga mata. Ano? Sinasabi mo ba na gusto mo rin ako, honey? Manghang saad niya. Honestly, I'm not a showy type of person. I hate confessing my feelings to someone, even if it was hate. But since we met, I felt like talking to you was mandatory, and I couldn't avoid you. I hate you at first, maybe because you ruined my reputation. But now, I just realized you're the one I need to complete the missing piece of me. You make me happy, Hailey, and I feel jealous of another man who approaches you. Pagtatapat din ito. Hindi na niya magawang sumubo ng pagkain dahil sa nagwawala niyang puso. So, mahal mo na rin ako, ganon? Eksaherada niyang tanong. I definitely admit it, and I'm willing to do my best to make you feel more special. Just don't make me jealous, please. I hate that feeling. Parang kasing naaapakan ng pagkalalaki ko. Hindi niya napigil ang kanyang tawa. Tumayo rin siya at lumipat sa tabi ni Desmond. Promise, hindi ko hahayaang may ibang lalaking lalapit sa akin. Basta ba, wag mo rin akong bigyan ng dahilan para magselos. Anya. Hinapit siya nito sa bewang at hinatak kaya napaluklok siya sa kandungan nito. Pumihit din siya paharap dito kaya nagtama ang mga titig nila. I will not hurt your feelings, honey. Tumanda na akong ganito. Wala pang babaeng nakasira sa depensa ko sa tukso kahit lasingin nila ako. What about me? Ang bilis mong bumigay nang nalasing ka. Mahina itong tumawa. You're an exemption, Hailey. Kaya siguro natukso ako noon kasi ramdam ng puso ko na espesyal ka. Talaga? Yes. Do you want proof? Proof for what? That you're the one for me. Yumuko pa ito. Natukso naman siyang unahan ito ng halik sa mga labi. Ang bilis nitong tumugon kaya tumagal ang kanilang halikan. Pagsapit ng hapon ay umalis na ang barko at dahil naroon si Desmond, lumipat si Hailey sa suite nito. Hindi ito ang suite na ginagamit mo noon na, Desmond. Anya nang makapasok siya sa kwarto. It's the most expensive luxury suite. Mayamo ko pa kasi sa suite ko kaya dito muna ako. Ayaw mo ba rito, honey? Ani Desmond, humiga na sa kama. Gusto, syempre. May balcony rito at maganda ang view. Pero 2 days lang naman tayo rito at bababa na.
Gusto ko rin ma-enjoy ang nalalabing duty ko rito kasi once kasal na tayo, hindi mo na ako pababalikin sa trabaho. Sumampa na rin siya sa kama. Pwede ka pa rin sumakay ng barko kasama ko, pero hindi para magtrabaho. Hinila siya nito sa kamay kaya dumikit siya rito. Ano lang ang gagawin ko? Maging alalay mo. Tinitigan niya ito sa muka. Sasama ka lang sa akin para mamasyal. Ayaw mo ba nun? Malapad siyang humiti. Of course, gusto ko yun. Basta libre. Pangarap ko makasakay sa cruise ship bilang tourist. You will be my wife. Of course, you can have an ocean adventure for free. But before we plan for the tour, let's secure our baby first. Natawa siya pero nang halikan siya ni Desmond ay siya pa ang naging agresibo at nauwi na naman sila sa maalab na pagdiniig. Nasulit ni Hailey ang nalalabing araw sa pagsakay niya sa barko. Sa huling araw kasi ay hindi na siya pinagtrabaho ni Desmond. Nalaman din ng katrabaho niya na ikakasal na siya sa kanilang boss. Kailangan na nating umuwi, Hailey. Nagagalit si mommy kasi hinayaan kitang magtrabaho. Ani Desmond nang pababa na sila ng barko na huminto sa pier sa Maynila. Hila-hila na nito ang kanilang mga maleta. Sinabi ko naman sa mommy mo na huling sakay ko na to sa barko bilang empleyado. Nagalit kasi siya nung sinabi ko na itutuloy ko ang trabaho kahit kasal na tayo. Anya, alam mo naman si mommy. Gusto lang niya ang masusunod. Isang araw lang ipapahinga natin bago ang kasal. Kumpleto naman na lahat ng kailangan natin. Ano pa bang gagawin natin? Just ignore my mom. Diretso na tayo sa hotel for dinner. Laro ng parents ko. Okay. Dumiretso na sila sa parking lot at kaagad silang lumula ng kotse ni Desmond. May driver naman kaya sa backseat sila umupo. Pagdating sa hotel ay dumiretso sila sa private dining room. Sermon ang ibinungad sa kanila ni Vilma. Ang kulit nyo rin talagang dalawa, no? Sinabi ko na magpahinga kayo at least 2 days before the wedding. Nasaan kayo ng ilang araw? Sumakay pa kayo sa barko, nagtrabaho. Pagdating ng araw ng kasal nyo, ngarag kayo pareho. Isa pa, buntis si Hailey. Paano kung mapahamak ang apo ko? Palatak ng ginang. Mom, we still have 1 day to rest. Hindi ko naman hinayaang mapagod sa trabaho si Hailey. Nag-enjoy pa nga siya eh. Depensa ni Desmond. Napalo ito ng ginang ng kutsara sa braso. Kahit kailan talaga matigas ang ulo mo, Desmond. Kapag si Hailey nagdusa sa piling mo, ako mismo magpapahiwalay sa inyo. Enough, please, Mom. We're hungry. Can we just eat? Tumahimik din ang ginang at muling umupo sa harap ng lamesa. Umupo na rin sila at kumain. Patago namang napangiti si Hailey. Kahit pa paano'y ramdam niya na pinahahalagahan din siya ng parents ni Desmond. Hindi lang niya maiwasang huwag usigin ng guilt dahil sa kasinungalingan nila. Kumain ka na maraming gulay, Hailey. Dapat malusog ka para healthy rin ang apo ko. Ani Vilma, dinagdagan pa ang gulay sa kanyang plato. Salamat, Mommy. Nakakakain naman po ako ng maayos. Anya, you should eat more. You need to gain extra weight. Payat ka pa rin eh. Nadagdagan na nga po ang timbang ko kasi nakapagpahinga ako sa trabaho. Kulang pa yan. Dapat magkalaman pa ang balakang mo para hindi ka mahirapang manganak. Inusig pa siya lalo ng konsensya at napatitig kay Desmond. Sinulyapan din siya nito at pasimpleng pinisil ang kanyang hita. Tila ba nababasa nito ang kanyang isip. Lumapit pa ito at bumulong sa kanyang tenga. Don't worry, honey. Our baby's on the way. Anito sabay halik sa kanyang lieg. Humagikik naman siya dahil sa kiliti. 10:00 ng umaga ang seremonya ng kasal sa simbahan pero 6:00 pa lamang ay nakaligo na si Hailey. Sa hotel ni na Desmond na sila natulog ng kanyang ina at kapatid. Nag-almusal ka na ba, anak? Tanong ni Mirasol habang pinapanood siya nito na nagsusuot ng puting gown. Nakaupo pa rin ito sa wheelchair dahil hirap maglakad. Kumain na po ako, ma. Maligo na rin kayo pagkatapos ni Helen para mauna kayo sa simbahan. Anya, kakain na muna ako. Maya-maya ay lumabas na ng banyo si Helen. Nakaligo na. Ito lamang ang mag-aayos sa kanyang buhok at muka. Ang phone mo tumutunog, ate. Ani Helen. Akin na, Helen. Kinuha naman ito ang cellphone sa misita at inabot sa kanya. Sinagot niya ang tawag mula sa unregistered number. Hello, sino to? Tanong niya. It's me, Hailey. Si Randy. Pakilala ng caller. Sinalakay na ng kaba ang kanyang puso. Anong kailangan mo? You know what I want. Call off the wedding. Sa pagkakataong yun ay hindi na siya natatakot kay Randy. Lumabas na ang warrant of arrest nito at pinaghahanap na ito ng mga pulis. Hindi mo na ako makokontrol, Randy. Manigas ka.
Asik niya sabay putol sa tawag. Na-block din niya ang number nito. Lumapit naman si Helen at sinumulan ng pag-aayos sa kanyang buhok. Bago sumapit ang 10:00 ay paalis na ng hotel si Hailey. Nauna na sa simbahan ng kanyang ina at kapatid. Traffic pa kaya halos 30 minuto rin silang bumiyahe lula ng bridal car na puti. At pagdating ng simbahan ay kaagad siyang bumaba. Nariyan ang bride. Anunsyo ng ilang bisita na nakaabang sa pintuan ng simbahan. Kung kailan naglalakad na siya papasok ng simbahan, ay saka naman siya ginupo ng kaba. Natatanaw na niya si Desmond na nakatayo sa harap ng altar suot ang black suit. Lord, guide me. Protect me please. Mahal ko po si Desmond at pakakasalan ko siya ng buong puso. Nagsimula man kami sa maling pagkakataon. Titiyakin ko na magiging tama ang lahat. Pabulong niyang dasal. At nang makarating siya sa altar ay napawi rin ang kanyang kaba, lalo nang makaharap na niya si Desmond. You're stunning, honey. I can't wait to call you my wife. Anito habang matamis ang ngiti. Lalo ka rin gumawa po, honey. Excited na rin akong tawagin kang hubby. Anya. Nagsalita na ang pari. Kung kailan humarap na sila sa altar, ay pabugso-bugsong nahihilo si Hailey. Naramdaman na niya yon pagising niya ng umaga pero binaliwala niya. Are you okay, Hailey? May himig ng pag-aalalang tanong ni Desmond nang matitigan siya. Oo, okay lang ako. Tugon niya. Nagtanong na ang pari kung may gustong tumutol. Ilang segundong naghari ang katahimikan. Maya-maya ay lumapit sa altar ang lalaking nakasuot ng jacket na itim at sombrerong itim. May hawak na walis. Ako ang tumututol! Sigaw ng lalaki. Napatingin silang lahat sa lalaki nang nagtanggal ito ng sombrero. Randy? Gililas na sambit ni Hailey. Nilamon na ng takot ang kanyang puso at napakapit sa braso ni Desmond. Call the police escort! Utos naman ni Desmond sa mga gwardya. Pumasok ang 2 undercover police at ginapos si Randy. Kinabitan ng posa sa mga kamay. Nagpupumiglas pa ito at pumalatak. Hindi ako tatakas. Gusto ko lang ipaalam na ang kasal na ito ay pilit. Hindi totoong buntis si Hailey. Nakisakay lang si Desmond sa kasinungalingan niya para hindi matuloy ang unang kasal na ayaw niya. And Hailey works for me. I'm the one who gave her the task to crush Desmond's wedding for money. And to help me get the company shares. Hindi totoong may relasyon sila ni Desmond. Bunyag nito habang kinakaladkad ng mga pulis. Nagkagulo na at lumapit sa kanila ang parents ni Desmond. Totoo bang kasabot ni Randy si Hailey? Desmond, you knew all along that Randy was responsible for ruining your reputation? Usig ni Vilma sa anak. Nataranta na si Hailey, kaya hindi niya malaman ang gagawin. Sinalakay na siya ng nerbiyos. Magsasalita sana siya, ngunit pinigil siya ni Desmond. Mom, sorry. I didn't tell you about Randy because I don't want you to worry and to easily catch Randy. I already reported him to the police and filed multiple cases, kasama ng pagnanakaw niya mula sa kumpanya. But he's right. He used Hailey to ruin my reputation and crash my first wedding. Sinakyan ko ang pagsisinungaling ni Hailey kasi ayaw ko talagang pakasalan si Stella matapos kong malaman ng pang-uuto niya sa inyo. Paliwanag ni Desmond. Oh my God. So Randy is also right that Hailey is not pregnant? And you two have never been together? Yes, but... Naudot ang pagsasalita ni Desmond nang sampalin ito ni Vilma sa pisngi. How dare you lie to me, Desmond? Wala ka rin palang pinagkaiba sa pinsan mong sinungaling. I'm calling off this wedding. Nanggagalaiting singhal ng ginang. Mom, listen to me. I lied to you to help save my reputation and continue your plan. Hindi ba kayo nang nag-oobliga sa akin na magpakasal para masecure ang malaking share sa kumpanya? I did it to fulfill my grandfather's will and to have a peace of mind. But it's still wrong, son. I can't accept this. And Hailey, she will pay for what she did to us. Nagpanik na si Hailey nang lapitan siya ng ginang at akmang sasampalin, ngunit pinigil ni Desmond ang kamay nito. Don't hurt her, Mom. I love Hailey, and that's the main reason why I'm marrying her. You can't stop us. Depensa ng binata. Lalo lamang nang galaiti ang ginang. Napaatras na si Hailey, ngunit tuluyan siyang ginupo ng pagkahilo. Kumapit siya sa balikat ni Desmond, ngunit nagdilim na ang kanyang paligid. Hailey! Sigaw ni Desmond na huling narinig niya bago siya tuluyang makalimot. Nagising muli si Hailey na makirot ang kanyang sentido. Mukha ni Desmond ang una niyang nasilayan na nakatitig sa kanya. Nakaupo ito sa silya sa gawing kanan niya. Desmond, nasan tayo? Paus niyang tanong. Ginagap naman ito ang kanyang kamay.
We're here in the hospital, honey. Hinimatay ka kanina sa simbahan kaya dinala kita rito. Anito, anong nangyari? Si Randy, nakulong na ba siya? Oo, nakulong na siya. Nagpanggap pala siyang cleaner sa simbahan. Kahapon pa raw siya ron, sabi ng caretaker, kaya hindi siya napansin ng mga police escort natin. Ang mami mo, galit siya sa akin, Desmond. Anya sa malamig na tinig. It's okay. I already talked to her. Sorry, kasalanan ko lahat ng to. Deserve kong kamuhian ng parents mo. Please don't say that. We did this mess, and I'm the one who asked you to continue the lies. But no more lies, honey. Nagkatotoo rin lahat. Anong ibig mong sabihin? Matiim siyang tumitig sa mga mata nito. Dinampot ni Desmond ang dilaw na papel mula sa mesita at ibinigay sa kanya. Kinuha naman niya yon at binasa ang resulta ng mga test na ginawa sa kanya. At ang una niyang napansin ay ang pregnancy test, positive result. Teka, totoo ba to, honey? Buntis talaga ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, honey. You're 8 weeks pregnant. Meaning, nabuntis ako after ng one night stand natin sa barko? That's right. Alam na rin ng parents natin ng tungkol dito kaya kumalma rin sila. Paano kumalma? Hindi sumagot si Desmond nang bumukas ang pinto at pumasok ang parents nito, kasunod ang mama niya at si Helen. Unang lumapit sa kanya si Vilma. I'm sorry, Hailey. Nagalit ako kanina kasi akala ko'y nagtatrabaho ka talaga kay Randy at ginusto mong pagsilbihan siya para sirain ang reputasyon ni Desmond. My son told me your reason for accepting the task from Randy. And I hated myself for misjudging you. Hindi rin pala alam ng mama mo ang sakripisyo mo. You risked your life to save your mother. And you even put yourself into a complicated situation with our family to save my son's reputation. I feel sorry for you, sweetheart. Ani Vilma, napaluha na. Ako po talaga may kasalanan, Mommy. Naging padalos-dalos ako at hinayaan kontrolin ako ni Randy. Ginamit niya ang kahinaan ko para mahawakan ako sa leeg. Anya, no, you just sacrificed for your mother's life, Iha. I know you're not a bad person. I could feel it the first time I met you. Kaya wala rin akong alinlangan na ipakasal ka kay Desmond. Nasaktan lang ako about the lies, but you still deserve a second chance. Even God forgives. So why won't I? But this time, let's make it perfectly right. Since totoo na magbuntis ka at nagmamahalan kayo ng anak ko, wala nang dahilan para kanselahin ang kasal. I rescheduled the wedding for next week, so you can have more rest. Salamat po, Mommy. Promise wala nang sekreto at kasinungalingan. I will do my best to serve your son as his wife. I know you can do that, sweetheart. Magpahinga ka, ha? Kakausapin ka rin ng mama mo. Kanina pa siya hindi mapakali kaya inalalayan ko rin. Nang lumayo ang ginang ay mama naman niya ang lumapit lulan ng wheelchair. Nag-iyakan na silang mag-ina. Sorry anak, nang dahil sa akin ay napahamak ka at labis na ang sakripisyo mo para sa ikabubuti ng ating pamilya. Humihikbing ani Mirasol. Bumaba na siya ng kama at niyakap ang ginang. Para po sa inyo, handa akong gawin ng lahat. Pangako ko yun kay Papa na hindi ko kayo pababayaan. Mahal na mahal ko po kayo, Ma. Anya na basang-basa na rin ng luha ang mga mata. Hindi na nakapagsalita ang ginang dahil sa paghagulgol. Nagyakap lamang sila ng ilang sandali. Nang bumuti ang pakiramdam ni Hailey ay pinahintulutan din sila ng doktor na umuwi. Pumayag din siya na sa bahay ni Desmond na siya titira. Dito mo na rin patirahin ang mama mo, honey. Ani Desmond na makapasok sila sa malawak nitong kwarto sa second floor ng bahay. Sinabi ko na kay mama na dito na siya tumira pero ayaw niya. Okay lang yun. Kasama naman niya si Helen at may caregiver siya. Wala na rin naman panganib kasi nakulong na si Randy. Anya nang makaupo sa couch. Tinabihan siya ni Desmond. So, can we get married tomorrow? Nakangiting tanong nito. Akala ko ba sa next Saturday na ang kasal? Kasi sabi ni Mommy magpahinga muna ako. Amused niyang saad. But I can't wait, Hailey. Pangalawang reschedule na natin ang kasal to eh. Mahina siyang tumawa. Oo nga pala. Pero mabilis na nga araw. Gusto ko rin na kondisyon ng katawan ko sa araw ng kasal natin para mas ma-enjoy ko. Stress ka na rin dahil sa eskandalo ni Randy. We should take more rest, honey. Fine, ikaw ang masusunod. Magsa-shower lang ako. Tumayo na ito at pumasok ng banyo. Tumayo na rin siya at naghubad ng damit. Isang linggo ang lumipas ay natuloy rin sa wakas ang kasal ni Hailey at Desmond. At sa pagkakataong yon ay wala ng tutol at eskandalo. Dahil nagsisimula na ang morning sickness ni Hailey,
hindi natuloy ang honeymoon nila sa US. Naging hands-on naman si Desmond sa pag-aalaga sa kanya, lalo nang naglilihi na siya. Honey, wala na bang ibang prutas? Yung hindi maasim? Naiinip na tanong ni Hailey habang nag-aalmusal silang mag-asawa sa indoor garden ng bahay. Marami naman, pero gusto mo ng maasim nitong nagdaang mga araw, kaya puro sour fruits ang binibili ko. I want something sweet this time, but colorful. I want purple fruit. Sumimsim siya ng gatas na nasa baso. Tell me what you want, honey. I'll do my best to find the food you like. Todong ngiti pa si Desmond. Naisip tuloy niya itong pagtripan. Gusto ko ng purple na papaya at watermelon, honey. Anya pagkuwan. Biglang naglaho ang ngiti sa mga labi ni Desmond at tinitigan siya ng mariin. Are you kidding me, Hailey? Napabunghalit siya ng tawa nang makita ang reaksyon ng mukha ng kanyang asawa. Pagkuwan ay sinubuan niya ito ng hinog na saging na nabalatan. Joke lang. Ikaw naman masyado kong seryoso sa paglilihi ko. Nag-cancel ka pa ng meeting sa office para lang hanapin ang gusto kong pagkain. Ngumiti na ito ulit matapos kainin ng saging. Tumayo pa ito at lumipat sa kanyang likuran. Niyakap siya nito at ginawaran ng halik sa pisngi. Basta para sa ikasasaya mo at ng baby natin, handa akong gawin lahat kahit imposible, honey. You're my happiness, and I'll take care of you for the rest of my life. Anito. Thank you, Desmond. You saved me from Randy's threat. You changed my life. Once nanganak na ako, babawi ako. I'll make you the luckiest and happiest husband in the universe. Anya, tumingala siya at sinalubong ng halik ang mga labi ng kanyang asawa. I can't wait for that moment, honey. Hindi na rin ako makapaghintay na mahawakan ng anak natin. I love you so much. Me too. Mahal na mahal din kita, honey. Muli namang naghinang ang kanilang mga labi at natigil lamang nang dumating si Vilma. May bitbit na isang basket na prutas. Kumusta ang paglilihi mo, Hailey? Tanong ng ginang nang tuluyang makalapit sa kanila. Okay lang naman po, nakakain ko naman po lahat ng cravings ko. Mabuti masipag at matiyaga si Desmond sa pag-aasikaso sa akin. Dapat lang na magtiyaga si Desmond. Palagi ko siyang pinapayuhan lalo't first time ninyang magka-baby. Don't worry, Mom. Hailey and our baby are my priority now. Sabad naman ni Desmond na nakayaka pa rin buhat sa kanyang likuran. Ngumiti naman ng ginang at sinamahan na sila sa almusal. Nagbunga ang pag-aalaga ni Desmond kay Hailey dahil isinilang niya na malusog ang kanilang anak na lalaki. Lalong sumaya at mas makulay ang kanilang pagsasama. Naging magkatawang na silang mag-asawa sa pamamahala ng kumpanya nang nakuha ni Desmond ang malaking shares nito. Ang kwento nila ay patunay na ang isang beses na pagkakamali ay hindi wakas ng isang kwento. Minsan, ito ang simula ng mas maganda at mas makabuluhang kabanata. Kapag pinili ang pagmamahal, pananagutan at pagpapatawad, ang anumang unos ay maaaring maging tulay patungo sa tunay na kaligayahan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.